Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa pantangi at pambala na. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa pantangi at pambala na. Kapag sinabi nating pantangi, ito ay nangangahulugang tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, o pangyayari. Nagsisimula ito sa malalaking titik. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang ilang halimbawa. Una, Jose Rizal. Ikalawa, Maynila. Ikatlo, Maria Clara. Ikaapat, Pilipinas. Panlima, Bonifacio at pang-anim ay China. Kung mapapansin, ang anim na halimbawa ay tiyak na ngalan ng tao, lugar. Gayon din ito ay nagsisimula sa malaking titik. Kapag naman sinabi nating pambala na, ito ay nangangahulugang kananiwang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook, o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliliit na titik. Narito ang ilang halimbawa ng pambala na para mas madali ninyong maunawaan. Una, bayani. Ikalawa, lungsod. Ikatlo, babae. Hindi tiyak at hindi specific. Madaling tandaan, kapag tiyak ang pangalan, ito ay pantangi. Kapag karaniwan naman, ito ay pambala na. Kung mapapansin nyo, mga pantangi ay mga tiyak na pangalan kaya nagsisimula sa malaking titik. Samantalang, ang pambala na ay pangkaraniwang pangalan. Kaya ito naman ay nagsisimula sa maliit na titik. Para subukin ko talagang naunawaan ninyo ang ating paksa tungkol sa pantangi at pambala na, narito ang ilang mga katanungan. Panuto, tukuyin kung pantangi o pambala na ang salitang may salungguhit. Maaari ninyong iwan sa comment box ang inyong mga score pagkatapos ninyong sagutan ang 10 item na ito.
Ang pantangi ay tiyak na pangalan at nagsisimula sa malaking titik. Ang pambalana ay karaniwang pangalan at nagsisimula sa maliit na titik. Mahalaga ang wastong paggamit ng pantangi at pambalana upang maging malinaw ang ating mensahe. Ngayon, alam na natin ang pagkakaiba ng pantangi at pambalana. Magagamit natin ito sa maayos na pagsulat at pagsasalita araw-araw. Pantangi at pambalana. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.